Putin tayo ngayon, palagay ko ng mga hanggang alas, ay putya, magla-live si Banat pa eh. Bilisan natin, bilis, baka hindi na naman tayo makapagkwentuhan ng malalim. O eto, yung pangalawang balita natin, syempre, anuin muna natin, tingnan muna natin yung napakagandang nangyari, yung maisog rally sa Hong Kong. Panoorin natin yung yung report kasi nagkaroon ng maisog rally noong July 7 diyan sa Tsim Sha Tsui. Kung saan malapit tayo doon, nagkaroon ng may bayad nga lang 220 Hong Kong. Pero okay lang, kahit naman may bayad, at least nakita nyo naman, tsaka libre naman pagkain. Dami kasi nagsabi may bayad eh. 220 Hong Kong dollars para naman maipakita. Tsaka kakainin nyo naman dun eh. Kung di binayad yung 220, kahit busog na kayo, isiksik nyo sa bibig nyo yung mga pagkain para lang masulit nyo yung 220. Imagine, magbabayad ka ng 220, tapos makikita mo dyan yung mga malulupit na mga sila Sasurgando Sasot at kung sino-sino pa, makikita sila Doc Lorraine Badoy. Nandiyan sila, tapos magsasalita sila tungkol sa mga problema sa bayan, pakikinggan nila yung mga problema ninyo. Hindi ba for only 220 Hong Kong dollars, that's how much? 100 Hong Kong is 7.8 yata eh. So 1,500 pesos. Kayang-kaya nyo naman niya. Nagpunta ka ba dito? Eli, Black Mamba, nagpunta ka ba rito dyan sa maisog rally na to, yung may bayad? Kasi kung ako, kahit may bayad, pupuntahan ko yan. Kasi syempre yan. Yung iba di naka-attend. Bakit? Kasi may bayad? Or di naka-attend kasi nakabayad na sila pero hindi sila naka-attend? Naku, sayang naman yung $220, di ba? Masaya daw yung nangyari dito. Panoorin natin kung ano nangyari dito sa maisog Hong Kong. Muling nagkaisa ang mga Filipino workers sa Hong Kong sa panawagan kontra gyera versus China sa pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Si MJ Mondihar sa report. Nasa Tsim Sha Tsui Center nitong weekend ang nandaang Filipino workers para sa maisog peace rally sa Hong Kong. Ito na ang pangatlong pagtitipon ng mga OFW sa Hong Kong para ipanawagan ang transparency, accountability, peace and security sa mga taga-gobyerno ng Pilipinas. Malayo man sa pinagmulan, pero hindi mapakali ang mga Pinoy workers sa Hong Kong dahil sa issue ng girian ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Karamihang daing ng mga Pinoy sa nasabing lugar ang pangamba na baka bawian sila ng mga employer nilang Chinese. Yes, totoo yan. Yan talaga yung mga na-meet natin doon na mga OFW. Yan ang lagi nilang sinasabi, Boss Dada, nakakatakot kasi syempre, hindi naman sa probinsya ng China ang Hong Kong. Syempre, Chinese din yung mga tao rito. Pag lumala pa yung sitwasyon natin dyan, putya yan, maraming Pilipinong mapapauwi. Kasi hindi lang Hong Kong ang Chinese yung mga amo. Macau, Chinese din yung mga amo nila dyan. Yung Singapore, Chinese din yung mga amo nila dyan. Kahit papaano yung Taiwan, which is kalaban naman nila, pero Chinese din yung mga tao dyan. Hindi lang dun, sa mainland China mismo. Hindi lang Hong Kong, Macau, Singapore, mainland China. Ano din yan? Pwedeng matanggal yung mga Pilipino. Ang dami nating mga OFWs na nandiyan dyan sa China. So kapag nagpatuloy itong pang-demonize natin sa mga sa mga Chinese, baka mamaya yung mga employers na mga Chinese, mabwisit, alisin yung mga kababayan natin. Paano natin papakainin yan? Ang taas na nga ng poverty rate sa Pilipinas. Napakataas na nung mga bilang ng mga walang trabaho. Tapos hayop na yan, iaano pa ninyo? Dadagdag pa yung mga posibleng mawalan ng trabaho. So yun talaga yung concern nila. And it's consistent sa tatlo ng tatlong maisog rally na diyan sa Hong Kong. Maisog rally nung sila Jojo, yung maisog rally ng KLC, tapos itong maisog rally na to nakalimutan ko kung sino yung organizer pare-parehas yung sentimiento ng mga manggagawa natin sa ibang bansa na baka imbis na okay yung mga relationship nila with their amo, baka mamaya maltratuhin pa sila dahil dito sa hahayop pang didemonyo natin sa mga Chinese sa Pilipinas. Sa gitna na rin ito ng tumitinding China hate ngayon sa Pilipinas sa issue ng WPS. Bagay na pinalawanag ng mga Filipino speaker na dumalo sa pagtitipon. Ayon kay dating Executive Secretary Vic Rodriguez,
mahalaga na magsalita ang mga Pinoy sa Hong Kong sa issue ng WPS. Kapag sumabog ang isang digmaan sa pagitan ng China at Pilipinas, ang unang tatamaan at maapektuhan ay yung mga kababayan natin dito sa Hong Kong. Mahigit sa 200,000 ang mga Pinoy workers ngayon sa Hong Kong. Karamihan sa mga ito ay Imagine 200,000 sa Hong Kong. Sa Macau ilan? Siguro sa Macau baka more or less mga nasa 50 milyan. Sa China, ang dami dun. Kung madami dito, mas madami dun. Ang laki ng China eh. Baka kung 200,000 dito, baka sabihin na rin natin 200,000 dun. Putsa kulang-kulang kalahating milyon ang posibleng pauwiin. Putsa sa Pilipinas, paano mga pamilya ng mga ito? Diyos mio. workers at mga Chinese ang amo. Kaya sa dating palace spokesman, Jean Corpus, ang dilim mo nga. Promise Jean Corpus, parang putsa yung brown out. Buti na lang nandiyan ka. Maraming salamat Jean Corpus ha. Bibigyan natin ng puso ang iyong pagpapakulay. Oo, dahil napakadilim dyan. Salamat sa iyong paramin. Oh. spokesman Harry Roque, minabuting dumalo sa Maisog, Hong Kong para damayan ng mga OFW. Dahil ang OFW ang talagang bumubuhay sa ating bayan ngayon at kinakailangan madinig ang kanilang boses. Dahil kung wala ang luha at pawis ang OFW, lubog na ang ekonomiya sa administrasyon ni Diktador Marcos Jr. Inisa-isa naman sa aktibidad ang iba pang mga problema ng bayan, kakulangan ng trabaho, isyu ng korupsyon sa gobyerno at pabalik ng problema sa iligal na droga. Sabi ni Black Mamba, mag-asawa na lang kung Chinese. Ikaw ang dahil mong gustong asawahin. Dahil mong gusto asawahin. May boyfriend ka, hamo. Tapos, gusto ka pang boyfriend, girlfriend ni Banat Bay. Tapos mag-asawa ka na naman ng Chinese. Huy! Kala ko ba, mabait ka? Estado ng Pilipinas, nire-reflect ng mga ganitong pagtitipon. So yung mga hinanaing na naririnig niya dito, ibig sabihin, ang tingin ng mga tao, mahalaga na siya at laganap na, kaya kailangan na magsalita. So itong mga ganitong pagdidiwang ay binubuhay natin muli yung ating pakialam sa ating bansa at ang ating pagmamahal para sa kinabukasan ng ating bayan. Grabe si Doc Lorraine. Uy, Doc Lorraine, parang natulog ka lang sa Pilipinas, tas nandiyan ka na naman. Mantakin mo, Doc, umalis tayo ng Biyernes. Tapos linggo, nandiyan ka na naman. Ano yan? Grabe talaga si Doc Lorraine, araw-araw na sa Hong Kong, ha? Kaya ka nagkakasakit, eh. Uy, grabe to si Grabe to si Doc Lorraine Badoy. Ang sipag nito, maniwala kayo. Sa linggo kami sa Hong Kong, nagkasakit na yan. Silang dalawa nung napakaganda niyang anak. Ganda ng anak ni Madam, parang supermodel. Parang susunod, makikita ko na siguro sa binibining Pilipinas. Hindi, napakaganda nung anak nito ni tas matangkad, tapos parang poste ng Meralco. Oo, matangkad eh. So, nagkasakit pa silang dalawa. Nandito pa rin siya. Ganyang kamahal ni Doc Lorraine ang Maisog. Sa event, si former congressman, ang maganda rito kay Doc Lorraine, lagi siyang nandiyan sa Maisog. Never niyang inangkin na siya ang nasa likod ng Maisog. Yan. Oh. Ganyan. Kalupit. Uy, Anharot, wag ka lang magagawa. Ay, si Banat Bay, type niya talaga si Black Mamba. Oh, parang si Black Mamba kasi na-scam. Uy, Nanaay. Oo, salamat sa laging pagpapatawa, boss. Uy, syempre, papatawahin ko kayo, lalong-lalo na dito si Tess Bingko, papatawahin ko yan. O kahit araw-arawin, burautin natin si Jay Guevara para lang mapasaya kayo. Thank you very much, Nana. Nana ay bigyan kita ng puso dahil galing sa puso ang iyong pagpapaliwanag sa ating namamatay ng chatbox. Sobrang dilim. O yan, sige, diretso natin. At anti-election fraud advocate Attorney Glenn Chong. Sa huli, umaasa ang mga Pinoy sa Hong Kong na magkakaroon ng pagbabago sa foreign policy ng administrasyon at mailayo sa banta ng gyera ang bansa. At isa sa mga pinaka-importante, I think, is yung usapin ng gera. Na sana hindi mauwi ang Pilipinas sa gera. At magkaroon tayo ng foreign policy na independent at hindi
Isa pa to. Si Professor Ana Malindog. Ginawa mo ng palengke yung Beijing. At saka yung yung Hong Kong Di, kasama natin to si Prof. Ana Malindog doon sa Mahisog, Hong Kong. Talagang, alam mo, kung ako na, imbita lang ako dito, pupunta ako eh. O baka, in-extend ko na yung stay ko. Tapos, pupunta na lang ako, matutulog na lang ako sa kalsada. Mahal kasi doon sa Marco Polo eh. Hindi, pero i-extend ko talaga yung stay ko para lang makarating ako dito, mga bossing. Di ko nga alam eh, kasi sila Coach Oli, 9 pa naman sila, tama ba? 9 yung kanilang flight eh. 7 to eh. Oo, bakit 4? Ay, hindi. Sakto pala. 4, 5, 16 pala yung balik nila. Hindi rin naabot kasi 7 to eh. Oo, pero alam mo kung na-invite lang pupuntahan ko talaga yan. Mabait yan si Madam. Oo, mabait yan. Oo, pero kung pinautang ako ni Ma'am Ana Malindog, lalo nang naging mas mabait yan. Beholden sa United States. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondeja, SMNI News. Yo, no, diba? So, ayan, ang nangyari dyan sa Maisog, dyan sa Hong Kong, and abangan pa natin yung mga susunod na Maisog. Again, maraming salamat sa SMNI, dahil kung walang SMNI, walang maghahatid ng ganitong balita. At kita mo naman ang mainstream media ni isang Maisog. Walang ibinalita yan kundi yung Davao.